Welcome to Donmar TV News Channel. Matapos isa publiko ni dating Senador Bam Aquino na siya ay tumiwalag na sa Partido Liberal at tatakbo nga raw muli sa susunod na halalan. Senyales na ba ito ng pagsanib puwersa ng Dilawan at Pulahan? Ano naman kaya ang naging reaksyon ng oposisyon dito? Alamin natin sa balitang ihatid ni Sara Santos. Umaga ng Martes, ika-14 ng Mayo, inanunsyo ni dating Senador Bam Aquino ang kanyang pagbabalik sa larangan ng politika. Ayon kay Aquino, tatakbo siya ulit bilang senador sa susunod na halalan pero sa ilalim na ng Partidong Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP. 2020 nang buuin ng KNP bilang isang plataporma na layong palakasin ang sektor ng mga kabataan sa pambansang pamahalaan. Sabi ni Aquino, siya na ang bagong chairman ng alternatibong partido. Ang mga dating kapartido naman ni Aquino sa Liberal Party o LP, suportado raw ang paglipat nito sa KNP. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, posibleng ikinakahiya na ni Aquino ang pagiging membro ng Partido Liberal kaya't nagdesisyon na lang itong tumiwalag. Isa lang ibig sabihin niya, umaalis siya sa Partido Liberal. Ibig sabihin, kinakahiya niya na mga miyembro ng Partido Liberal, magtayo na siya ng bago. Kasi naman ang Partido Liberal, nung dalawang nakaraang halalan, talagang bagsak. Kung baga, di ba, sabi nila, inodoro. Oo, may dilawan, may tinklawan. Pero napansin ko, nagtayo nga siya ng bagong partido. Pero nandun naman yung mga stalwarts ng Partido Liberal. Nandun si dating BP Lenny, nandun yung dating senador na Francis Pangilinan. Walang ibig sabihin. Sa tingin ko, dahil nga hindi na popular, nawala ng kredibilidad ng Partido Liberal. Kaya itong si Bam, na sabi niya tatakbo siyang senador, parang gusto niyang bagong partido para malinis. Hindi siya na didiktaan ng masamang imahen ng Partido Liberal. Base sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi maipagkakaila na ang pamilyang Marcos at Aquino ay kilalang magkaribal sa politika. Pero tila iba na ang napapansin ng taong bayan ngayon. Mistula kasing nagsanib puwersa na ang mga kilalang dilawan at loyalista dahil hindi na ito masyadong nagbabangayan pa. Dati nang nagsama sa iisang administrasyon ang isang Marcos at Aquino, kung saan Pangulo si Noynoy Aquino habang senador naman si Bongbong Marcos. Kamakailan lang ay nagpahayag na nga si Bam Aquino na handa siyang magpakita ng suporta para sa kasalukuyang Marcos Jr. administration para makatulong daw sa pagresolba sa iba't ibang problema sa lipunan. Sa susunod na halalan nga ay magkakaalaman kung ang Marcos at Aquino ay muling magsasama sa ilalim ng iisang administrasyon. Mga kababayan, di ba ang daming mga, siyempre talagang ang daming gustong magkatumba sa alindog ko. At siyempre ang promotor niyan ay si Liza Araneta Marcos at si Coting Jr. So today, sasagutin natin, although I'll be interviewing my lawyer next week. Next week kasi busy-busyhan siya. Tinawagan niya ako today na sasabihin na na-file na yung anti-SLAPP motion. Wala niyan sa Pilipinas. Okay? Wala rin, hindi lahat ng states sa Amerika ay mayroong ganyan. So, actually, ni-research natin yung mga designers no, na nag-file sa atin ng case. Sabi nga ng mga lawyers na mga kakilala ko dito, na napaka-expensive. Okay? Mga mamahaling lawyer o law firm yung hinire nila, syempre alam naman ko sino ang ano na mga yan, di ba? Sino ang mga nakadikit sa kanila. But anyway, naalala ko, nagpa-press con itong dati kong yung tinulungan ko na magbenta ng jacket. Tinulungan ko si Bacudio, naka-publish naman yung pangalan niya. Actually, eto, mamaya, isa-isahin natin. Ayan, mga kababayan. Pinost na ni Mother Pebbles dyan ng bonggang-bongga. Okay? So, naka-publish na po yan dito sa US. So, gusto ko muna pasalamatan yung mga puting ahas at yung mga taong nagme-message sa akin secretly na tinulungan nila ako na mag-transcribe with my busy schedule
dyan sa Pilipinas. Alam nyo yan kung sino kayo, yung mga nag-transcribe, yung mga nag-gather ng information para i-forward sa aking lawyer. Thank you so much, guys. At napaka-easy sa akin. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung ating vlog. Kasi maraming talagang taong tumulong sa akin na, yun nga, nagtatranscribe nito. So, January, I think, nagpakalat ang mga bangag na mga bataan ni Liza Tanas at na Marcos Jr. na kesyo ako daw ay makukulong na, di ba? Ako daw ay makukulong na si Marlica, magbabayad ng $2 million at sinasabi mismo ng lawyer nila, 99.9% ang chance nilang manalo sa kanilang kaso. Okay? So, kung ano man yung sasabihin ko dito, kasi sabi ng lawyer ko, kung ano lang yung naka-publish, yun lang ang pwede kong sabihin. So, ito po mga palangga. Hindi totoong makukulong na ako. Okay? Number one, hindi po totoong makukulong ako dahil wala naman criminal case or conviction sa akin. Pero ito ay learning ito sa mga matututo ang lahat kayo dito, mga artista, mga politikong, mga pulpol, you will learn from this case. Kasi sino ba naman ang taong, walang pera, walang dating pambayad sa kuryente, tapos can afford, di ba? Can afford ng sobrang expensive. Okay, slap bitch. Sabi ni Den Scorpion, I was right that Maharlika will bitch slap them all. Okay. So ano ba to yung anti-slap? Okay? Ipaintindi ko sa inyo ng simpleng-simple lang na sa aking pagkakaintindi. Okay? Yung ibig sabihin ng slap, okay? Yung ginagawa nila sa atin, no? Kung nasa California kayo, may mic naman ako, ba't ako sumisigaw? Okay? So yung ginagawa nila sa atin palangga, katulad yung ginagawa nila sa mga vloggers, ang tawag yan parang sa layman's term siguro, pagkakaintindi ko, pinapatahimik tayo. Di ba? Pinapatahimik tayo, ayaw nila magsalita. Tayo, laban dito o nag-criticize tayo sa mga public figures, kasama yung mga artista at mga politiko, yan mga ganyan, mga celebrity. Ngayon, mga kababayan, ang ibig sabihin ng anti-slap motion, which is yun ang final namin ng lawyer ko, ang meaning kasi ng slap is ito. Basahin natin. Strategic lawsuit against public participation. Okay? Ano ba to sa Tagalog? Ang ibig sabihin nitong batas na ito, mga palangga, dito sa California ay layuning pinoprotektahan, okay, ang kalayaan ng pagpapahayag, pananalita at karapatan, okay, sa petisyon mula sa para pigilan yung mga walang kabuluhang kaso ng mga politiko o mga artista. Dahil ngayon si Christopher Min dyan sa Pilipinas, kinasuhan din. Pero wala siya sa California, so hindi to applicable sa kanya. So, mga kababayan, para patahimikin tayo. So, itong anti-slap na ito ay sagot, okay? Sagot ko o sagot ng isang individual, okay? Sa mga legal na pananakot. So, yung ginagawa nilang pananakot, nililegalize nila para ubusin ang panahon mo. Buti na lang may mga palangga ako. Gumastos ka or ma-distract ka sa iyong laban. Okay? So, itong ibig sabihin ng slap. Itong anti-slap. Ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga akusado like me na pinagbibintangan ng ganito na ganyan. Di ba? At itong mga kasong pinag-uusapan dito ay usapin ng pampubliko. Ibig sabihin, binubusalan ako, di ba, minumura ko yung mga jutang ginemes, ina-expose ko yung corruption and everything, smuggling, actually, may itatakal natin lahat yan. So, kumbaga, bago pa magkaroon ng discovery or pre-trial na tinatawag, ang mga abogado, magagaling kayo. I'll try my best na ma-explain sa aking mga palangga na mga basic lang. So, ito yung naglalayon, kumbaga, itong batas na ito dito sa California,
para jompalin, okay, tampalin yung mga politiko o celebrity na mga public figures na pinipigilan tayo na maki-participate sa public discourse. Ito yung ginagawa sa Maisog, di ba? Ginagawa, pinipigilan tayo. So ito yung mga harassment. So dito sa California, talagang yung freedom of speech ay napakahalaga at talagang maraming mga advocates, marami talagang pumuprotekta dito. So now let's go to this published by my lawyer. Here we go. Okay, mga palangga. Tingnan natin. So yan, today, nakikita nyo ba gumagalaw-galaw? Okay, gumagalaw-galaw, right? Tingnan natin. Okay, gumagalaw-galaw. Sunod kayo sa akin ng bonggang-bongga. So ngayong araw na to ay final yan Claire Contreras, aka Maharlika, anti-slap motion against Abel Bacudio. Siya yung taong tinulungan ko, bumili kayo ng mga jackets dahil naawa ako sa kanya, dahil wala nga pambayad sa kuryente, coming from him, ganyan, da. So yan, tinulungan ko yan. O diba? Masama ka pa, no? Nakatulong ka na, masama ka pa rin. It just so happened na inilabas ko ang tunay na kulay niya, ayan, nag-file ng case ng napakamahal na abogado dito sa California. Okay? Discuss natin to. 47 minutes ago, pinost ng aking lawyer. Okay? I represent Claire Contreras, who is a Filipino-American video blogger in Southern California, an outspoken critic of the current administration of Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, ilalagay ko kayo sa international, sa ngalan ng legalidad. Okay? Hindi nagtatapos ang pananakot nyo sa akin, pagpapakalat ninyo ng kasinungalingan, Lisa, na ako ay makukulong or may kriminal o kung ano-ano mga kadyotahan mo, Lisa. I'm addressing Lisa, Tanas, and Marcos Jr. Okay, balikan natin to. Sabi ng lawyer ko, she has been sued for defamation by a Filipino designer with close ties to the Marcos family. And today, we filed a motion under California's anti-slap law to dismiss the claims. Kumbaga, bago pa mapunta sa pre-trial, itong anti-slap motion na ito, kumbaga, jajampalin mo na. Kasi ito ay pang gigipit, pang-haras, gamit ang what? Ang impluensya ng presidenteng bangag gamit ang kanilang effort. The anti-slap law is designed to protect people from strategic lawsuits against public participation. Diba? Binasa ko nila yan. Dahil ayaw nilang magnangabels tayo. Ayaw ni Marcos Jr. na i-expose ko yung pagiging bangag niya, ang pagkasampot niya sa smuggling, pagsampot niya sa lahat ng mga kawalangan. So ito yung ginagawa sa atin. Kinakasuhan tayo. Kaya magpasalamat na lang tayo kasi nasa California kayo, ako, meron tayong anti-slap. At dito, hindi naman, I'm not saying na hindi nangyayari, pero may batas pa rin dito na hindi kayang bilhin ni Liza Smuggs. Okay, basahin natin. Okay? I normally, sabi ng lawyer ko, do not post motions pending cases, but because this was such an undertaking and because of the seriousness of the situation of the Philippines where the current president is trying to whitewash the abuses of his father's reign and where journalists are being jailed and killed, sabi niya, I wanted to share it so that people might gain an understanding of what is happening there. Para malaman ng lahat, hindi lang ng Pilipino, ng Amerikano, ng buong mundo, kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na panggigipit ng gobyernong bangag. While this is an important issue on a personal level, it was a thrill to work with some lawyers whom I have great respect for Mark Randazza, Carl Cronenberg, and Leah Vulik. Okay? I am grateful for their assistance on this matter. They are my counsel. Okay? The hearing on this matter will be June. Okay? Sa June ang hearing nito, mga kababayan. Ngayon, nakikita niyo ba yan? O, tingnan niyo nakapublish yan. Alright, so, okay, in the United States District Court in the Central District of California, ayan, nakita niyo? Notice of motion and special motion of defendant Claire Contreras to strike plaintiffs. Okay, ito si Bacudio, yung plaintiff. Complaint supporting memorandum of points
and authorities request for judicial notice proposed. Ayan. Sino yung nag-file? Ayan. Dahil isa sa mga witness ko, nakita mo filed with declaration of Attorney Glenn A. Chong, Claire Contreras, and Vicente Conanan. That's Mother Pebbles. Okay? Pebbles Salakera. Bennett Kelly and Carl Cronenberg, attaching declarations of John Doe number 1 and John Doe number 2. So ito yung sinasabi ko yata sa inyo nakaraan. So meron pa ako mga witnesses, John Doe number 1, John Doe number 2, kasi ayaw nilang ma-expose. Gusto kong pasalamatan si Attorney Glenn Chong na talagang matapang at si Mother Pebbles na talagang hayagang nagpag-testify ayon sa kanyang personal knowledge dito sa mga kasong ito. Okay? So, nakita niyo yan mga kababayan, to all parties and their attorney of record, please take notice. On June 21, 2024, ayan po yung hearing. But, hindi po ako pupunta dyan kasi lawyers to lawyers lang yan. Okay? At 10:30 a.m., ayan. So, huwag natin basahin lahat. Okay? Basta yan ang address. Sabi dito, Maharlika 6 dismissal of the complaint under 425, huwag natin basahin yung batas kasi, you know, hindi ko naman, dapat lawyer ko mag-discuss niyan. Interviewhan ko nga siya. Anyway, sabi dito, ang batas na ito ay, sabi dito, her speech connected to an issue of public interest. Her speech is protected by the First Amendment and by Section 2 of the California Constitution. In addition, plaintiff is a public figure and is therefore subject to the actual malice standard as laid out in New York. Ayan, nag-state siya ng mga case. Sabi dito, for the reasons, plaintiff cannot meet his burden under section of showing a probability of prevailing. Okay? Hindi niya mamimit na nanalo siya ng $2 million dito. Okay? Ayan. So dito, ma-amaze ka mga kababayan. Table of contents, mga palangga, ayan yung mga ito kasi yung ano niya sa akin, no? Kinaso. Alright, number 1, okay? Ano ba to? Babasahin ko lang, ano? Okay, protected, yan. Nakita nyo dito? Table of contents, introduction, Maharlika anti-slap, motion to strike. Maharlika engage in protected activity in connection with a matter of public interest. So, ang vlog ko kasi, it's about public interest. So, I talk about corruption, smuggling, lahat ng kabalbalan. So, papasok nga dito, kaya pasok na pasok ang anti-slap dito kasi ito yung mga ginagawa din ng mga ibang politiko dito sa Amerika. Kaya may ganitoong batas na naganap dito sa Amerika. So, ngayon, nakalagay dyan, hindi ko alam kung naka-public to plaintiff's relationship with Maharlika. So, meron ako explanation dyan. Plaintiff gave a Rolex to Sandro Marcos kasi dinideny na ito. Okay? Dinideny ito. Pero may mga ebidensya tayong support evidence dyan later. Tapos dito, plaintiff eagerly participated in government corruption. So, may mga ebidensya din ako dyan. Okay? Gulat sila, no? Plaintiff admitted that he could not pay his electricity bills. May ebidensya din ako dyan kahit binuran niya. Okay? Plaintiff admitted Lisa Marcos helped with the visa for his family. May ebidensya din ako dyan mga palangga kahit idinayan. Okay? The public interest compels granting the motion, Ito. Table of contents. Ano ba dito? Wag na to mga to. Medyo complicated yan. Mga batas, mga ano yan, mga case, previous cases na kumbaga sinusupport, in support dito sa kaso ko. At Adam Taylor, yan, huwag natin yan. Pumunta tayo sa memorandum points and authorities. Sabi dito, sa memorandum of points and authorities, defendant, that's me, darling, submit this memorandum in support of its motion for an order pursuant to Section 425 of the California Civil Procedure Code for an order striking the complaint by plaintiff Abel Bacudio. Kumbaga, sabi ko kanina, bago ang trial, ginampal mo na. Kasi, bakit mo jampalin? With the evidence na ipapresent natin later na nakapublish. Ito kagandahan dito sa Amerika, lahat nakapublish. I-google nyo lang dyan, Bacudio versus Contreras. Lalabas yung mga pangalan namin, yung mga date ng filing, lahat.
Sa Pilipinas, parang hindi pa tayo ganito. Okay? Parang, ang bagal, parang pagod, lalo na si Bangag Jr. ang presidente nyo. Hindi talaga tayo magiging ganitong ka-modern. Okay? This motion argues that a fashion designer who became infamous for praising Imelda Marcos, the disgraced, former First Lady of the Philippines, who plundered billions from country's coffers. Ayan, nahalungkat na naman ang pagnanakaw. And then regains fame and status when Ferdinand Marcos Jr., elected president, may not use the courts to silence a California citizen who video broadcast reports on the corruption of the Marcos restoration and his participation in it. Diba? So, hindi dapat, hindi dapat tayo papayag na ganun-ganun lang tayo dahil may impluwensya o presidente or first lady o mga bangag, hindi tayo lalaban. Okay? Introduction. Defendant is a Filipino-American video blogger based in Los Angeles since 2015. Ayan, alam niyo naman, broadcast Bolyak TV via YouTube and social media channels under moniker Maharlika Boljakera. Defendant chose ito. Itong sinabi ko kasi tinanong ako ng lawyer ko. The name Maharlika because it is a Tagalog phrase from the pre-colonial era that means brave and fighter, as she is an outspoken critic of corruption and injustice that exists in the Philippines. Today, ayan, 278 pa lang yan. Pero ilan na ba tayo ngayon? Ang followers natin ngayon. So, nung nanghingi siya sa akin ng picture, 278. Now we're 290, ano? Okay? 290. Ngayon, mga kababayan, here. Okay. Today, she is then an award-winning journalist with over 278,000 subscribers and 68 million views primarily in the Philippines. Yan po nakalagay yan sa anong tawag dyan? Hindi ba sa YouTube? I forget the term. But anyway, doon sa statistics. So ngayon, sabi ko doon sa lawyer ko, bakit naman journalist award-winning ako? Sabi niya sa akin, here in the US, you are considered as a journalist. Actually, you have more than viewership and followers than the regular journalist. Sabi niya. So you are a journalist. Sabi niya. Tapos actually, pinag-usapan niya kanina, meron daw siyang, dadalhin daw niya ako doon sa isang organization ng mga journalists, hindi mga Pilipino, mga puti. Sabi niya, I will bring you there, I will introduce you to them. Kasi, basta, mga ganon, sobrang exciting. Okay? So may mga bagay kasi hindi ko pala pwedeng sabihin. I have to, isipin ko ng bonggang-bongga. Alright. Sabi dito, over the last year, her reporting helped shape debate in the Philippines and across the Filipino diaspora, as is evident by the current controversy over alleged cocaine by the President Ferdinand Bongbong Marcos. Di ba? Alam mo, nung ginagawa pa lang namin to, hindi pa kasama yung Coca-Cola dito eh. It just so happened na nagkaroon ng hearing. Kaya, kumabog na naman sa baga na idagdag natin sa ating kaso. Alright? Ayan mga kababayan, public yan. Alright? Defendant is a former friend of plaintiff, a well-known Filipino fashion designer, o well-known ka ngayon, di ba? And helped revive his career by introducing him to BBM and his wife, Liza Marcos, during the 2022 presidential campaign. Once elected, however, BBM closed the door on some of his campaign promises and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from supporter to a vocal critic. Okay, di ba? Intindihan naman yan. So, totoo naman na ipinakalala ko siya, pinromote ko ang mga gawa niya kahit sa inyo, pero dinideny niya yan. So, kung ano mangyayari, sabi ko, magbabakbakan tayo sa korte, at I'm looking forward na dito pa lang sa anti-slap, kakabog na kayo. I'm just looking for that. Hindi ako magsasalita na 99.9% na panalo na ako, but with all of this substantial evidence that I am presenting to you guys, you will be the jurors. You will be the judge. Hindi tayo tutulad ng mga abogadong pulpol doon na mga binayaran ni Lisa sa Pilipinas, mga binayaran ni Lisa Bangag
at yung iba pang mga bangag niyang mga kakilala na 99.9% na sila panalo at kulong na ako. Alam mo, yung mga counsel ko, yung mga lawyers, you know what? They said that, sabi ko, on their press conference, they said that they are 99.9% they will win the case. Sabi niya, so we're gonna have like 1%? Sabi ka dun sa, so nagtawa na ng mga lawyers ko. Okay, so ngayon, ito na. Okay. Ay, hindi pala dapat ituloy ko. BBM closed the door on some of his campaign's promise and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from supporter to vocal critic, earning the wrath of First Lady Liza Marcos. Sabi ko sa iyo, Liza, ilalagay talaga kita ng bonggang-bongga sa international. When Maharlika discovered the plaintiff was participating in this corruption, she used her platform to speak out against her one-time friend as well for his involvement in bribery and kickbacks. Plaintiff brings this defamation action. You know what? Yung mga magbabasa ito, mga journalists o vloggers, ito pwede nyo i-extract ng bonggang-bongga to. Yung talagang pakuin nyo ng bonggang-bongga. Kasi ako limited lang yung mga iba. Mayroon pa dito na hindi ko pwedeng sabihin kasi it's ongoing. Plaintiffs bring this defamation action based on 4 categories of reports made by Maharlika on Bojack TV. Plaintiff action is part of a campaign of retribution against Maharlika by the Marcos administration and their allies. California anti-SLAPP statute expressly bars lawsuits challenging not only free speech but conduct and furtherance of free speech. So itong anti-SLAPP na nga, ito ay pumipigil. Ito yung panangga ng mga critics like me, ng mga journalists, ng mga vlogger para pigilan itong panghaharas o pangnanakot legally ng pakaso-kaso ng mga tiwaling politiko. Alright? As set forth below, there can be no question that Maharlika challenge conduct is in furtherance of Bojack TV's political commentary, which is core First Amendment activity, that government corruption in the Philippines is a matter of public concern. As a result, plaintiffs bears the burden to establish with competent evidence that he will prevail on the merits. He cannot meet this burden. So nasa ngayon sa kanya kung paano niya ngayon pasisinungalingan yung mga ebidensyang sinubmit ko dito. Plaintiff, by his own admission, is a public figure in this matter, moving from Asia's most influential daw siya, to the designer of choice for the first family. Di ba? Siyempre, Asia's most As a public figure, plaintiff must show by clear and convincing evidence that the defamatory statements were made with actual malice, that is, with knowledge that it was false or reckless disregard of whether it was false. Ayan, may say. Alam mo, kailangan niyang patunayan na may mali siya ang sinabi ko o just ang intend ko sa kanya, isirain ko lang. Lahat po ng sinabi ko, actually, hindi diretso dito kay Bacudio. Ang sinabi ko sa vlog ko ay about corruption ng Marcos. It just so happened that he's part of it. Okay? Basahin natin mga comments. God healed our land, sabi ni Sheila Riviera. Sabi ni Roca Balt, wrong move na idemanda ka, madam, basta may evidence ka. Correct. Pera na naman ng bayan ang binayad ni Lisa Tanas. Ano pa nga ba? Okay, tuloy natin. Okay, sabi dito, the reports by Maharlika about plaintiff, however, were not made maliciously or without regard to the truth, but were based on evidence supplied by plaintiff or credible parties. As a result, defendant's motion must be granted. So sabi niya, dapat daw, ang kinakausap dito is justice, okay? Ang magde-decide nito sa June 21.
California anti-slap motion to strike, underlying policy. Ayan, hindi natin yung babasahin. Okay, masyado na yung basahin nyo na lang if you have time. Okay, application federal court, pakita natin yung mga ebidensya, engage in protective activity, connection with the matter of public interest. Kasi nga, ang pinapaliwanag dito, my blog is all about public interest. Public figure ay pinaliwanag niya. Ano ba to? Okay. Mahaba ito. Pero, tignan natin yung mga in-attach dito, ha? Okay. Actually, nabasa ko na ito mga to, eh. Alright. Dirty work. Okay, tignan natin. Anti-slap. Ayan, mga kababayan. Okay, tignan natin ang napanilagay niya dito. Ito, ano to? Ito naman, in the United States Declaration of Claire Contreras in support of motion to strike. Yun na, isa-strike nga natin. Ito na pala. Ito basahin natin. This is interesting. Okay? No, pinagsasabi ko dito. Okay. I, Claire Contreras, the beautiful Maharlika, darling, I am the defendant in this action. The matters set forth in this declaration are known to me from my own personal knowledge, and if I called as a witness, I could and would competently testify thereto. Introduction. Ayan ang introduction ko. I am a Filipino-American entrepreneur. Aba, nakalagay ba? Who immigrated to the United States in 2008, growing up in Quezon City, Philippines, most populous city, in family with limited means. I worked my way through school and eventually found success in the pharmaceutical industry and established my own business. After coming to the United States in 2008, I founded Brilliant Care Nursing Services, which is a caregiving business located in Los Angeles, California. Ayan, public ano naman yan. So yan yung mga introduction ng aking alindog. Then, corruption in the Philippines. Ayan. I am a proud Filipino-American, as I see the Philippines as a nation with great potential undermined by a legacy of kleptocracy. In the Philippines, by some estimates, much as 20% of yearly government appropriations are lost. Actually, kulang pa yan eh. Kailangan kasi mag-attach ng mga article dito. Ayan na exhibit. Okay? Boljak TV. Okay, ako yon. These concerns are what led me to launch my social media platform in 2015 that includes my YouTube channel, Boljak TV, which I broadcast under the moniker Maharlika Boljakera. Na-explain ko na yan, di ba? Ulit-ulit. Okay, na-explain na natin yan. Criticism. Ito. Tingnan natin to. Okay, sabi kasi, ang sabi dito, ito. In 2022, I received the Leadership Excellence. Ay, Moch Carino, thank you for giving me this award. Nakatulong pala ito kasi kinausap ko si Moch. Sabi ko, may mga inquiry ako sa kanya tungkol dito siya sa LA. So, nabigyan tayo ng award ng 2022. Ayan, I received the Leadership Excellence Award in Social Media Blogging, award from the Outstanding Filipinos in Los Angeles, o Top LA Award. The top award for Leadership Excellence honors extraordinary Filipinos who have demonstrated exceptional drive and dedication towards career success and excellence, made a significant impact in their industry, and exemplary leadership and commitment to the advancement of everything Filipino in the community. Attached here to, ayan yung exhibit. You know what, mga kababayan? Habang ito ay, pinaprepare namin tong case na to, I realized na kaya pala yung mga politiko, lagi silang may mga award. Okay, may mga, kasi yung mga award, binibili yung award eh. Alam mo, kanina nakausap ko yung lawyer, sabi niya, do you know this, itong parang award-giving body? Sabi ko kagad sa kanya, sabi ko sa kanya, you know what? Yeah, I know that. It's for money. Sabi ko, I know a lot of people there. Tapos, sabi niya, I'm part of it. Sabi ganun sa akin, what? Sabi ko, you're part of it? Sabi ko, Filipino club, sabi ko, I think I made a mistake. Sabi ko, I wasn't preparing that club. So, yung pala, ibang club. So, I said, sorry. Tapos sabi niya, I am part of that organization.
sabi ko, I was talking the Filipino Club, yung mga ganon-ganon. Sabi ko, na-realize ko kaya pala itong mga politiko, gusto may mga award-award kasi later on pwede magamit. So, anyway, sige, balik na tayo dito. Baka ano pa masabi ko. Number 9, okay? The one plaintiff dismisses Boljak TV broadcast as significant and largely centered around crash and foul language. So, kasi sinasabi nila na, walang kwenta, puro basura lang daw yung aking vlog, at mga foul language. Well, hindi ka pa magkakaroon ng jutang genimes. Hindi naman foul ang jutang genimes, di ba? Sabi dito, which are often paired with highly controversial gossips involving politics. Gossip lang daw to, chismis lang. Siyempre, ganun talaga. Kanya-kanyang defense yan. Involving politicians and other famous individuals. Sabi ni Avel ng kanyang lawyer. Recent events show plaintiffs' dismissive view could not be further from the truth. In the last few weeks, sabi ng aking lawyer, a Boljak TV report on Philippine Drug Enforcement Agency surveillance reports on Coca-Cola used by the current President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, nabasa na ito ng mga palangga ko sa California. In 2012, ayan, a true and correct copy of which is attached here to exhibit, ayan. So pinakita ko yung dalawang dokumento na pinag-uusapan dyan sa Senado right now, yung nasa hearing. Okay? Okay. In 2012, a true and correct copy of which is attached here to Exhibit 5 sparked considerable press coverage in the Philippines, led to an investigation by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Thank you, Senator Batoha. Or PODD committee in which I have been invited to testify. A true and correct copy of the formal invitation by the Senate committee is attached here too. Ayan, Exhibit 6. It is worth noting that at no time has the PODD committee offered to allow me to testify remotely, with the exception being to permit me testify from the Philippines consulate in Los Angeles in either case. I fear that if I appeared on the Philippine soil, whether in Manila, in Los Angeles, I risk arrest or worse, or being forced to reveal the source for my information, which is otherwise protected under California's SHIELD Act. Pinost ni ni Sas. Si Sas, Sas, pinost mo to, di ba? Hindi ako pwedeng pilitin kung pwede na ilabas ko yung puting ahas ko. Sa Pilipinas, haharasin ka, gugurgurin ka. So dito protected ang aming free speech. At may batas na hindi pwede. Baka daw nag-i-echo? O nga kasi ako nasa office ako lang mag-isa. Ayan. So hindi ka pwedeng pigilin kung sino ang source mo. Kaya keep on coming, mga kababayan, mag-message pa kayo, mga puting ahas. Kaya hindi ko kayo papangalanan kasi protected ako ng batas dito sa California. Okay? O nga, nag-i-echo, no? Anyway, ito. So, criticism of Marcos administration. When I supported BBM since coming to power in June 2022, I have criticized him for election fraud, smuggling, bribery, illegal drugs, conspiracy, and other form of corruption. O yan, nilagay ko kayo, sabi ko sa ilalagay ko kayo sa entablado eh. I supported Marcos Jr. because when I was still a child, his father and Marcos Sr. was in power. Ayan, no? Ayun naman, fair and square yan. Even though there were some negative events and reported abuses, there were also many infrastructure projects that were completed. During those times as a young child, I remember that children were more patriotic and disciplined compared to now. I hope that the good deeds of Marcos Sr. that I remembered would be continued by Marcos Jr. Totoo naman yan, kaso lang, binudol tayo. Binudol tayo ng bonggang-bongga, okay? Some of Marcos' promises were to pursue electoral reform, addressing hunger, providing affordable commodities, and creating jobs.
Unfortunately, within just barely 2 months of Marcos Jr. coming into power, I learned from our common friend Glenn Chong, a lawyer who worked closely with Bongbong and Liza Hitad, Satanas, diba? And Lisa Marcos conspired with the founder and president of Smartmatic, which ran the Philippine voting system in 2022 to commit electoral fraud and rig the 2022 election for Bongbong. I respect Mr. Chong and value and rely upon his opinion. Declaration yan. May declaration si Attorney Glenn Chong. Okay. Here, mga kababayan. Okay? Number 12, listen to this. Nakahanap ako ng ebidensya dito. Kasi, babasahin ko muna. This was followed by a steep spike in the price of commodities such as rice, onions. Wait a minute. Ito pala yung kung layo ng mic ko. Okay, rice, onions cost in part by smuggling and hoarding by syndicates. At this time, President Marcos appointed Michael Ma, a business partner of Lisa Marcos with alleged ties to smugglers, to be special envoy to the People's Republic of China. Ma also was a business partner of Martin Araneta, the First Lady's brother, who also is alleged to have ties to smugglers. No public announcement was made of the appointment as he simply appeared at an event at the Chinese embassy with Lisa Marcos dun sa screen, nag-appear din si Lisa as a special envoy to China. Attached here is Exhibit 7. Nandito yata yung Exhibit 7 ba? May mga exhibit dito eh. Okay. Anyway, tignan natin Exhibit 7. Okay? Ito pala Exhibit 7. Okay, hindi mo na to pwedeng burahin ha, Lisa. Oh, not that one. Ay, hindi pala yan. Exhibit 7. Tama ba? Anyway, mamaya na tayo sa exhibit. Okay? Exhibit 7. So anyway, kukwento ko lang to sa inyo. Okay? So, may nakita akong article in Chinese. Buti na lang, nakalagay talaga dun sa article na yon. Ngayon alam na nila, pero hindi yun na pwedeng burahin yan. Kasi, naka-archives na yan. Okay? Nakalagay dun sa Chinese newspaper na tin-translate ko, na nakalagay doon na sa report ng journalist na yon, na si Michael Ma ay special envoy. That's the only published article in Chinese na nagsabi na si Michael Ma ay special envoy. Sabi ng lawyer ko, do you have evidence na si Michael Ma ay tinalaga na special envoy to China? Noong una sabi ko, yun nga eh. Sabi ko, yun yung problema. Walang ni-report ang mainstream media. Ni isa wala. Kaya sabi ng lawyer ko, my God, it's really unbelievable. Ano? So wala. Sabi ko, although sabi ko may nag-appear siya, may video ka ako na nasa embassy siya. Sabi niya, you dig more. Maganap ka pa ng maganap. Thank God, nakakita ako ng isang article na in-archive ko na. So kahit ipabura ni Lisa yan, huli na ang lahat. Even yung mga article, lahat ng mga kalaban ko, nakuha ko na, na-archives ko na. Kasi merong ebidensya na ipinresent ko na article ng ABS-CBN. Nung nag-release pa lang sila, nag-press release sila, pinagkukuha na ng mga palangga ko. Pinagkukuha ko na ang mga ebidensya. So, nung binalikan namin, sabi ko, hey, they deleted the article. Grabe, galingo yung lawyer ko ha. So, ibig sabihin, kayang ipabura ni Lisa yung mga published article na para walang ebidensya, para malinis. Pero kung naka-archives yan, mga palangga, hindi yan mabubura. Mabubura lang doon sa page, sa website nila, pero nasa archives yan. Diba? So, akala naman nila siguro, yung mga bangag ng mga utak, sila lang ang may nasa sila lang ang may karapatang mag-isip na monopolya nila ang talino. Kaso bangag yung talino nila. Alright? So yun mga kababayan. Okay.
So nakahanap ako ng article na talagang siya ay special envoy. Okay? So nakalagay dito ako, Marcos retribution against critics. Sabi ko, over the years, I have spoken out and criticized the last 3 administrations. Aquino, Rodrigo Duterte, at siya. Di ba? Alam niyo naman yan. Alam niyo yan Tulanda, na lahat ng administration ay kinriticize ko. Tapos sabi ko dito, yet, it has been only during the Marcos administration that I had to endure extreme harassment because of my being critical of those in power. Okay? So, ito mga iba, mahaba na to. Basahin mo na lang itong mga iba. Yung mga importante lang ang babasahin ko ng bonggang-bongga. This is exciting. Okay? Okay. Ito, exciting to mga palangga. Hindi ko lahat i-discuss, so yung mga exciting part lang. Number 20. I have been told by multiple sources with ties to the Marcos administration that Lisa Marcos has pushed Abel Bacudio and another designer to file legal action against me with her support. Lisa Marcos intends to use the resources of the federal law enforcement agencies to exact retribution against me that my life may be in danger. See Declaration Glenn Chong. Alam mo, talagang may nagsasabi na sa akin na mga mga taong nasa paligid din sa SMUGS na inuutusan niya to mga designer na to file against it. Ikaw, ito tanungin ko kayo, 2022 wala kang pambayad sa kuryente. Wala kang malamon, wala kang pambayad sa bills mo. Tapos you can afford. 'Di ba? Tapos you can afford US lawyer. You know what I mean? Yan lang ang tanong ko sa inyo. You'll be the judge. Pupunta ka ng Amerika with business class. Tapos mag-hire ka ng lawyer. Lawyer sa Pilipinas, lawyer sa Amerika. You will be the judge, mga palangga. Okay. Now, ano pa yung mga importante dito? Ito. On December 30, 2023, I received an anonymous text informing me that a 10 million bounty, had been put in my head. Ayan, alam nyo na yung mga ganyan. So, ito yung text sa akin. Alam mo, tinranscribe ko to, yung text messages sa akin, pero dito sa Amerika, siguro sa Pilipinas, ganun din. Hindi pwede yung transcription o translation ko. Dapat may independent translator which is registered or certified ang tawag sa kanya, na patunay na yung translation ko is accurate kasi baka out of context mo. So, ito yung translation niya. Exactly. Actually, Tagalog yan eh. Matatawa ka, pero nandyan yan sa exhibit, I think. Sabi niya, the text can be translated as, "Be careful, Madam. General Manager Mel Robles of the Philippine Charity Sweepstakes Office has received a year-end bonus of 570 million from the Lotto. That's why he volunteered to fund the plot to kill Maharlika. The plan was formed for you at Cork Win Bar in BGC. Your value is 10 million. Ay, may iyak-iyak pa, oh. They are in panic mode because of the cocaine expose. Di ba matagal, 2022 pa lang in-expose ko na yung pagiging pulburon, kaya nga may nabuo tayo na, meron tayong word na pulburon. Di ba? They put a bounty on your head. It was taken from the recent winner who was a lone bettor. Sabi ito pala yung Tagalog. Oh. Sorry, madam. Sabi niya, it's awkward, na Tagalog, that awkward that the information is about an attempt on you, but of course, your safety, you have to know. Ayan, oh, see declaration, Dulce Corazon, siya yung certified translator. All right, the reference to the Pulburon expose stems from series of reports that I made beginning in October 2022 regarding BBM's alleged Pulburon news that culminated in the recent release leaked documents from the Philippine Drugs Agency or the PDEA, detailing
history of substance abuse for which he was under PIDEA surveillance in sometimes in 2012. Sabi ko sa'yo, Lisa, isasama ko lahat to eh. Alright? Okay, Bongbong's past drug use are nothing new because as former President Rodrigo Duterte has accused him of being a druggie. O yan. Okay. Okay. One of the Justice Department personnel, ito naman ang declaration ni Atty. Glenn Chong tungkol sa aking death threat, nasa Exhibit 12. One of the Justice Department personnel that Mr. Chong indicated was involved in Lisa Marcos' campaigns of retribution, okay, was Jose R. Cadiz Jr. Ayan, damay-damay kayong lahat. Who serves as Undersecretary of the Immigration and Special Concerns. Around this time, I discovered that an image of my U.S. passport was being leaked on Twitter. You know what? Alam mo, Lisa, okay, natakot sila. Nileak nila, thank you, Joey, Joey Palanga, thank you for sending me. Nileak nila ng few minutes yung aking U.S. passport. At ito ay galing sa immigration. Screenshot sa kanilang, tawag dyan sa kanilang computer. Okay, di-violate nila yung privacy, okay, ng aking pagkakakilanlan ng passport record ko. Doon sa pag-leak ng PIDEA, na bangag si Marcos, wala akong nilabag na batas doon. Pero yung pag-influence ni Lisa na ipakalat yung passport ko to harass me, dyan ka nagkakamali. Kaya mga kababayan, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas habang kayo ay nasa bangag na administrasyon. Imagine mo ang passport ko. Okay? Nileak nila. So, ibig sabihin, ang mga passport nyo, pwedeng dukutin ni Lisa lahat. Sabi ko sa'yo, fixer tong gagong to. Nileak nila, ito, nasa exhibit to eh. Ito, here. Tignan natin dito, ha? Exhibit at ang passport. Nakita ko to kanina eh. Tignan natin to. Ang haba kasi ng mga ito. Tignan natin. Nandito yung passport. Ito yung mga exhibit na pinakita ng lawyer ko. Oh, grabe. Oy, mga lawyer, you will learn from this. Lawyer sa Pilipinas. Ito, nilik ng mga julul. Nilik nila yung passport ko. Butin lang, passport challenge, butin lang ang ganda-ganda ng alindog ko. Ay, by the way, ito yung exhibit palangga, oh. Dali, Ito yung exhibit kanina na Tagalog. Pumunta na tayo sa exhibit. Total published naman na ito eh. Nakita nyo yan? Okay? Oh, mag-ingat ka, madam. Pa-year-on bonus kay Milangka, 570 million, patama sa loto. Kaya siya nag-volunteer na i-fund ang paggurgur kay Palangga. Okay? The Cork Wine Bar BGC, nabuo ang plano, 10 million ang halaga, panic mode sa mga pasabog na pulburon. O, di ba? So yan, alam mo, feeling ko itong translator dito, nanonood sa akin. Hindi ko siya kilala, pero feeling ko nanonood kasi nagigets na yung mga, yung mga exhibit. Okay, ito naman. Ayan. Ngayon, okay. Ito. Imagine mo, nilik nila yan. Okay? Nilik nila yan, mga palangga. Gaano kasama ang gobyerno ni Marcos Jr.? Yan, galing yan sa immigration. Pagpasok ko nung umuwi ako. Buti na lang ang alindog ko dyan, bongga-bongga. Yan, yung nilik ng PIDEA sa akin na bangag si Junior, kailangan lang malaman ng taong bayan kasi public interest yun na malaman na ang presidente ay bangag. Pero yung pag-leak ni Lisa ng passport ko, ano ang interes ng publiko dyan? Maliban na lang sa alindog ko. Ano ang interes ng publiko sa passport ni Maharlika? Ano sabi? 2 million Maharlika, iyak na. Nye. Pali na pang bobo lang kasi talaga yung mga ganong So mga kababayan, yung mga ganong klaseng trolling. So mga kababayan, lawyers, sondalo, Philippine National Police, kayo lahat ng mga mamayan Pilipino, ayan po, nilik ni Lisa, ginamit niya yung influenza, yan ang US passport ko. Ayan. Wala akong pinost na US passport ko sa buhay ko. Ang meron lang yan ay ang immigration pagpasok ko. Bakit yan
nila nilik. Kita nyo kung gaano walang saysay ang gobyerno ng Pilipinas kasi ang gobyerno, ang immigration pinoproteksyonan, dapat niya yung mga dokumento natin. Magkaiba to sa PIDEA leak, sa passport leak ko. Ako ay walang ninakaw sa gobyerno. Ano ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na i-leak ang pasaporte ko? Dinilit nila yan right away sa Twitter kasi natatakot sila. Pero nakuha ko na lahat yan. Ikaw, Lisa, tangina, pagdating ng tamang panahon, magbabayad ka sa lahat ng kahayupan mo. Alam nyo, nag-i-echo lang kasi ako ngayon dito ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa mga men and women in uniform, sir, ayan, madam, susumbong ako sa inyo. Sa mga religious group po, okay? Ginagawa nila to sa akin. Ginagawa din nila sa inyo. Pag pinagtripan kayo, pwedeng ipadukot yung kinyong mga importanteng dokumento ng labag sa batas. Isa yan. Pag-usapan na natin yung mga exhibit, ako na lang mag-explain. Kasi yung mga masyadong, English at saka pang-court lang yon, okay? Doon dito tayo sa pinakitang, ayan. Ayan mga nilik nila palangga. Punta tayo sa mga ebidensya. Ayan. Ito, isa yan na aking pinresent. Okay, dahil filed na po ito sa mga panggigipit. Ayan, nakasulat din yan dyan na ito ay sponsored ni Lisa Smugs. Okay, yan yung mga exhibit na yan. Okay, so ito, mga palangga, ito yung warrant of arrest na inisyu sa akin na gumamit sila ng fabricated address o gawa-gawang address o tanim kaso. Ayan, pinresent ko yan, sinalaysay ko lahat yan dyan. Ayan, nakita nyo yan, mga palangga. Ito yung larawan ng panggigipit ni Lisa Marcos. Dito lahat sa case na to, sa anti-slap motion na pinresent namin, ayan, ipinakita ko din ito na itong si Abel Bacudio ay kinancel siya. Kaya nga kami nagkakilala. Kasi kinancel siya. Wala siyang pera, okay? Dahil kinancel siya, nawalan siya ng project, umiiyak-iyak siya ng bongga-bongga, malungkot, kaya tinulungan ko magbenta ng jacket. Ito ay patunay kasi sabi niya, hindi daw siya naghirap. Doon sa, kasi parang doon sa kanilang press conference, sabi niya na, parang may nagtanong yata doon, na kesyo, sinasabi ni Maharlika na tinulungan ka daw niya. Dinideny niya na hindi ko siya tinulungan. Okay? So ito mga ebidensyang ito, pinakita ko na natanggalan siya ng contract. So nawalan siya ng pera. So yan yung mga ebidensya, mga palangga. Marami pa eh. Ito, hanap tayo ng bonggang-bonggang mga ebidensya. Ito. Ayan. Ayan, Abel. Sinungaling ka kasi. Na sinasabi mo na hindi kita natulungan. Ang sabi mo pa, dinamitan mo ko. Di ba? Kung makapagpakalat kayo ng kasinungalingan, dinamitan daw niya ako palangga. Para bagang binisan, para ba akong pinulot dun sa kanto na wala akong damit, tapos dinamitan ako. Okay, so ano yung kwentong yan? Diyan po sa video na yan na tinranscribe ko, ay inamin niya mismo na ito, hindi niya pwedeng sinungaling kasi video yan. I transcribed that already. Buti na lang sa channel ko yan, kung hindi, binura niya na rin yan. Ano yan? Excerpt from Abel interview. Anong sabi niya dyan? Okay, anong sabi ko? Hello, Maharlika. May Tagalog yata dito. Na-present ko rin yata yung Tagalog. Ito, may Tagalog. So kasi may Tagalog, din may English. Ito yan. Okay, ito original Tagalog transcript. Hello, mga palangga. Sabi ko, here's Abel, my friend. So pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan kasi 2 years na po kaming nag-uusap ni Abel. On December 23, 2020, dahil lamang sa isang TikTok post na naalala ko yon, na pinuri niya po si former First Lady Imelda Marcos. Natatandaan ko, parang ang sabi mo, in your opinion, na gusto mo si Imelda. So dahil po sa post na yon, na hinangaan mo lang naman si former First Lady Marcos, yung mga contracts mo na cancel.
Okay? Ang sabi ni Abel, yung mga merchandise lang ang pinol out nila. Okay? So may pag-amin. May ebidensya, may pag-amin na natanggalan siya ng mga contracts. Okay? Sabi dito, sabi ko, so dahil sa mga bashing at panawagan, gusto nilang pilayan ka sa iyong hanap buhay. Sa iyong karera na dapat maging miserable ka dahil sinusuportahan mo ang mga Marcos. Yun ba yung nararamdaman mo? Okay. Sabi ni Abel, medyo nasad ako. Super depressed ako kasi sa gitna pa tayo ng pandemya. O diba? Nasad siya, na-depressed siya. Kasi nawalan siya ng pera. Pero sa kanyang mga press release, hindi siya naghirap. Sa halip, ako pa yung parang pinulot sa pusali na dinamitan ako, di ba? Ang galing mag-twist. Pero may mga ebidensya tayo. This is factual. This is not hearsay. Factual, may video, may translation. Sa tingin mo, mga palangga, mananalo ba si palangga dito? Okay. Sabi ko, so, sa kabila ng pag-cancel sa iyo, pinull out yung, mali pa yung kapila, pinull out yung merch mo. Tinanggal ka dahil sa paghama mo kay Imelda Marcos. Parang sabi mo sa sarili mo, parang trial lang ba ito? O, sabi ni Abel, kasi may reason. Ginising ako, ito yung mga nangyari sa'yo, may maganda naman na nangyari sa akin, Sabi ko, of course, dahil ano yung maganda na nangyari sa'yo? Dahil siya na po, sabi ko, ang bonggang designer ng future President Bongbong Marcos. Nakita niyo yung sinuot ni Bongbong sa SMNI. Sabi ko, Abel Designs po yan. So, sobrang promote ako, sobrang tulong ako sa taong ito. Okay? At even the future First Lady, ikaw din ang nag-design. So, 8 araw na lang, sabi ko. O, di ba? 8 araw na lang ay I think this is, 8 araw na lang inauguration. No. 8 araw na lang ang eleksyon. So wala pang ano dyan, wala pang eleksyon yan. Okay? Alright. Ayan, tama. Okay? Sabi dito, 8 days before the election. Tapos sabi niya, ate, sa tulong mo rin. O, di ba? Inamin niya na tinulungan ko siya. Sabi ko, ayan, syempre naman, magtutulungan tayo, kaya kay BBM. For sure, si Bongbong Marcos, sabi ko, ganito naman kayo ka-close. Okay? Ang sinasabi niya pala dito, nako, 8 days, sabi niya, 8 days election na. Sabi ko, syempre naman, sabi ko, magtutulungan tayo kay BBM. For sure, si Bongbong Marcos. Sabi niya, oo naman, ganito tayo ka-close. So may senyas sa dyan, gumaganon siya, na parang tutulungan siya ni Marcos Jr. Kung mapapansin mo yung translation dyan, sabi niya, ganito kayo ka-close. Ibig sabihin, mas close, alam niya na close kami kay Kuting, kaya nga siya nagsip-sip sa akin. Kaya nga siya nagpalakad, di ba? Maharlika, ang intention naman natin, okay, sabi ni Maharlika, okay, sabi ko, ang intention naman natin ay wala naman dapat tayong kulay kung sino ang maupo, as long as gagawa sila ng tama para sa ikaaangat natin at ikababangon natin. Ayan, sabi ko, kausapin mo yung mga kababayan natin dyan. Advice mo sa ating mga kababayan. Ano sabi mo, Abel? Hello po, maraming salamat po ate. For 2 years po, hindi mo ako iniwan. Every time natatawag ako, magte-text ako, sumasagot ka agad. Salamat sa pag-promote mo ng Abel Designs na malaking tulong din sa akin. Yung mga jacket, hanggang ngayon po, rumaratsada pa rin, sabi niya. Ang sabi ko, sige, imbitahan mo sila na umorder. May sample ka ba dito? Ang sabi niya, wala ate, bahay ko po ito, sabi niya. Kaya sabi ko, palangga, yung sinusuot ko sa vlog ko, meron akong bagong puti at pula. Mamaya isusuot ko rin yung sa susunod na vlog ko, promise. Ipakita ko sa inyo. So kung gusto nyong umorder, sabi ko, Abel Designs. Sabi ni Abel, maraming salamat ate. So ito kasi isa sa complaint niya, na hindi daw totoo na tinulungan ko siya. Hindi daw totoo na siya ay naghirap. Sa halip, ako ang pinulot niya at, ako ang dinamitan niya at binihisan niya. Nagsuot lang naman ako ng jacket. Actually, bumili ako ng maraming jacket at ang aking mga kababayan. Okay? So dito mo makikita, alam mo kaya sabi ko sa inyo, kapag nasa tama kang, nasa truth ka, mananalo ka. Although, ipapile pa lang naman to. Pero sabi ko nga, kayo ang judge. Okay?
publish na ito. Okay, dyan sa publish na ito, kaya pwede ko na siyang basahin. So, hanap pa tayo ng mga exhibit. Okay? Yung ibang exhibit, yan, pinapakita ko yung kanyang, ito, representing to, yan, yung pagiging public figure niya. Ayan, to prove. Ayan, kasama si Sandro. Ayan, okay, ito pa. Hanap tayo ng, ito, kasi sinasabi ko, yung sa kanyang, ayan, yung kanyang fashion show. Kasi, di ba, ano nila yan, hindi siya public figure, o gusto niyang, ito prove na may influence si Lisa Marcos sa kanya. Kasi nga, ang pinag-uusapan nga namin, ang vlog ko, it's all about corruption, smuggling. At ang interesante dito, at ang pinag-uusapan dito ay ang kapakanan ng bayan. So, ipinakita ko sa aking legal counsel, mga kababayan, na ito siya. Okay? So, sinalansan namin lahat yan ng bonggang-bongga. Okay? So, wag na natin lahatin, pero hanap tayo ng mga, ito. Okay? SMNI, you're here. Okay? Ayan, SMNI, yan yung report nyo sa kanya. Saan ka kung hindi ka public figure, o kung ito hindi intensyon para ako ay iharas o pahiyain na ako daw ay makukulong at $2 million ang hinihingi nila at 99.9 sure na sila. O, di ba? Di ba nag-invite ng mga vloggers, nag-invite ng mga, although ang SMNI, 3 Bulgar yata, nandoon din. Bulgar. Babasa na report yata ng Bulgar ito. Okay. Ayan. Ayan yung mga article. Alam mo, ang dami kong natutunan sa case na to. Gusto ko na mag-aral ng abogasya kung kaya lang ng powers ko. Ayan. So ano to? Nanindigan. Wala yan. Report, ek. So hanap tayo ng, okay. Here is the exhibit, mga palangga. Ito, mawawindang kayo dito. Napakahalaga pala ng mga text messages. So sabi ng lawyer ko, asan yung ebidensya mo na ganito, na ganyan, na sinabi niya sa'yo? Sabi ko, Mr. Lawyer, Mr. Bennett, sabi ko, paano ko makikita yan, ipinagbubura niya na? So tatanungin ko kayo, bakit buburahin mo ang mensahe? Kung hindi ka kinakabahan. I'll show you. This is 600 deleted messages. If you notice these messages, ni isa wala akong binura. Kasi walang incriminatory in my part. Ibig sabihin, wala akong sinabi na pwede kong ikakapahamak. Listen, look at this. Nakita nyo? Ayan. Yan, group chat yan Maharlika, ayan. Nakita nyo, yung blue ako yan. Nakita mo, unsent contact. Yan Kahit binura mo, Abel, ito yung isang kasama namin sa group chat na yan. Nakita nyo, ipapakita ko lang yung 600 plus. Unsent. Burado. Ayan. 600 plus yan. Nakalagay dyan sa aking na yan. Bakit buburahin? Ang question ko, bakit buburahin mo, palangga? Di ba? Ang iyong mensahe, kung wala kang inaalala na baka ma-present ko as evidence. But I think, hindi bobo ang judge. Actually, ni-research ko na rin yung judge sa hawak ng kaso namin I think she's a Harvard graduate. Di Campanilla. Okay? Di Campanilla. So ngayon, ito. Mga kababayan, yan, hanap pa tayo ng mga exhibit dito. Okay, here, in the exhibit. Tignan nyo to. Okay? Nakita nyo ba yung exhibit 23? Okay. Yung exhibit 23 na yan, ebidensya yan sa Rolex. Diba? Isa sa kinaso niya sa akin na hindi daw totoo na nagbigay siya ng Rolex. Ayan ang resibo ng Rolex. Actually, hindi yan resibo ng Rolex pala. A wire transfer yan ng pambili ng Rolex. Okay? Wire transfer po yan ng pambili ng Rolex. Tapos, meron niyang testimonya si Pebbles Talaquera. Okay. Mother, ikaw ang bida dito kasi witness ko si Mother Pebbles. Pwede palang mag-witness ang taga-Pilipinas. Sumumpa siya dito sa aking lawyer. Okay? Ayan ang message, ayan ang post ni Mother Pebbles noong July 1 of 2023. Sabi kasi nag-blind item ako dito Nasabi ko,
Ikaw designer ka, papangalanan kita. O, ano sabi ni Pebbles dito? Sino naman tong designer na to na nagregalo ng Rolex kay Sandro? Hoy anak, syota kami itong naghihirap, tapos nagre-regalo ka ng Rolex sa mayayaman. Huwag ganyan na, nakalimutan mo na kami. Chururut. O, sabi ko, nakalimutan mo na kami ha. O, ayan, o. Yan ang post ni Pebbles. Ayan, dalawa pa yan. So, lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, yan ang message ni Abel na hindi niya nabura. Okay? Nasinad ni Pebbles sa akin. Ang nakalagay dyan, mother, ako yun. Ha, ha, ha. Diyos ko, bumili ako ng Rolex. Talaga pinaghirapan ko po. At nagpauna akong bayad. Pinabili ko po sa kaibigan ko sa New York. Okay? Pinabili ko po sa kaibigan ko sa New York at nagpunta ako ng LA. Doon ko pinabayad sa kaibigan ko. Kasi wala akong account. Nakakaloka. Tapos, nung umuwi siya ng Pilipinas, doon ako nagbayad ng kulang ko. Huwag mo na ito, mother, is social media. Okay? Bakit wag social media? Alright? So, bakit merong resibo? Ito ang resibo, mga palangga. Bakit may Exhibit 23? Na, di ba, nag-jive lahat? Kung kayo ay matatalino, dininay niya na hindi siya nagbigay ng Rolex. Pero sa message, alam mo, nagkabuo-buo lang to lahat. Hindi ko akalain na ito yung magiging defense ko. So, without you knowing, nag-message pala siya kay Pebbles na inamin niya na siya daw yun. Blind item yun eh, hindi naman siya pinangalanan. Nag-blind item si Pebbles, hindi siya pinangalanan, nag-private message siya, ako to, mother. Siya mismo coming from the text messages na pinabayad niya sa kaibigan niya. Ano sabi niya dito? Okay, dito. Ayan, Rolex at nagpauna ako ng bayad. So yun yung nagpauna ng bayad, yun yung $15,000. So paano ako mag-iimbento? Ano yan, katang-isip ko lang? Solid maharlikan ako. Katang-isip ko lang, katulad ni Eric Santiago, lahat inatako, Diyos ko po, henyo naman talaga ako. So yun, mga kababayan. Ay, nako. So, public po ito ha. This is public, published by my lawyer. Okay? Final namin to today. So, maghahanap pa tayo. Okay? So, another issue ito. Okay? Exhibit 26. Ayan si Pinky Romualdez, Undersecretary. Proud na suot ang Abel design. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ito kasi isa sa mga alam mo, itong exhibit na to, mismo ang plaintiff ang nagsabi sa akin na tinulungan siya nito para sa project without proper bidding. Isa yan sa nireklamo nila sa akin. So isa sa patunay na talagang mayroong project. Marami yan, sabi ko sa inyo. Kapag nagsisinungaling ka, para tayong korte dito, medyo mahaba ito mga palangga. Kung pray kayo din, go, go, go. Okay? Yan mga exhibit na yan. Hindi ka lulusot dito palangga. Okay? So, sabi niya, hindi ko daw siya, ito, tagalin natin yan si Pinky. Ang sabi niya sa kanyang press conference, na ako ay binihisan niya, dinamitan niya, para akong basang sisiw na pinulot sa pusali. Hindi naman daw ako natulungan. Parang ang sabi niya doon sa press conference, parang 4 lang daw yata yung naitulong ko sa kanya na jacket. Etong jacket, itong ebidensyang susunod na ipapakita ko sa inyo, sa akin pa lang to. Wala pa yung mga followers ko. From my 1.1 subscribers dun sa Maharlika at Maharlika Bodjakera na bumili ng jacket sa kanya because from the bottom of my heart, gusto ko siyang tulungan kasi kinancel siya. During sa press conference, sinabi niya 4 lang daw ang aking, na parang 4 lang yata yun. Kasi pinalabas nila na ako ay talagang sila ang tumulong. Dinamitan nila ako. Pinalabas pa nga na ako ay tumira sa bahay niya. Those are kasinungalingan. Dito sa susunod na ebidensya natin, mga kababayan, ito na siya. Ebidensya po yan. Nang transfer ko sa kanya through Sendwave, yan ang unang-unang transfer ko sa kanya, $989. Okay? Bayad ko yan sa t-shirt. Here's another. Okay. Ayan. Delivered June 22. Ayan, papakita ko lang yan. Yan yung mga resibo.
na binayad ko sa kanya. So yung mga t-shirt ko, actually namigay ako ng mga t-shirt, ay ng mga jacket, binayaran ko sarili kong pera. At umabot yan sa may halos 100,000. Mga kababayan, umabot sa halos 98,000 to be exact. Ang sales niya from akin pa lang, personal pa lang. Wala pa yung kayo na dumiretso sa kanya. Resibo yan, kompletos recados. Tapos wala ba sila, Marlica, makukulong $2 million. You be the judge. So kaya sabi ko dito, kailangan nating maging matapang kung nasa tama kayo. Hindi ko akalain, okay, na darating ako sa ganito na yung taong tinulungan ko, dahil in-expose ko siya because of that Rolex, na totoo naman. Na pinakita ko sa inyo yung wire transfer, pinakita ko yung text niya kay Mother's Pebbles, na huwag na social media. Imagine, blind item yung post ni Mother Pebbles, tapos nag-text siya. At sinabi niya, okay, sabi ni Elisa, Balagsaw, yung jacket ko na BBM, ginunting-gunting ko na buwisit, adiktos ang bangag na leader. Sabi ni Elisa Balanga. O nga palangga eh. So ngayon, ito mga ebidensya to mga palangga. Okay? Tapos isa dun sa mga inano namin, yung pabalik-balik sa Amerika na business class. So ito, pinapakita lang dyan kung gaano kamahal yung mga tickets. Okay, ganyan-ganyan. Okay? 167 po yung exhibit ko. Oh, nakita nyo? Ito lang, hindi pala lahat ng exhibit nandito. So kung ano lang po yung nandito ay ito lang ang pwede kong sabihin. Kaya tingnan ko. Ito may mga exhibit pa dito sa baba. Okay, what's this? Okay. Ano ito mga exhibit dito? Tingnan ko lang. Okay, exhibit. Tingnan mo kung may pwede pa tayong pag-usapan dito sa mga exhibit na ito. 46, okay. Okay. Exhibit, yung iba wala ng kwenta. Ay, hindi sa walang kwenta. Ibig sabihin mahaba. Mahaba. Okay. Ano to? May exhibit pa ba dito? Oh, wala. Hindi lahat. Na-post. Dali Dali lang mga kababayan. Okay. Asan na yung wala na. So hindi lahat. So stop sharing na natin. Okay? So, hindi lahat ay nandoon, hindi lahat ng pinresent ko nandoon. So, kung ano lang yung public, yun lang ang pwede kong pag-usapan. So, mga kababayan, hindi pa ito tapos ang case, hindi pa ako nananalo. Okay? Nag-file pa lang kami ng anti-slap. Okay? Motion to strike. Ibig sabihin, para hindi na ito papaabutin sa trial. Okay? Hindi na papaabutin sa discovery. Kasi dun sa mga ebidensyang pinakita ko, parang ipinapaliwanag dun ng mga lawyer ko na hindi ito dapat pa umabot sa ganitong stage. Kasi ito ay panggigipit, panghaharas ni Marcos gamit si Abel. Kaya nga nilatag niya yung ibang mga ebidensya. Wala pa yung ebidensya ko dun lahat. Hindi kumpleto. So I think yun lang. Parang patikim pa lang ng lawyer ko.